So, pinag-aaralan po natin sa ating pong Sunday School ang buhay po ni Pablo. So, nasa punto na po tayo na pag-aaralan po natin yung pong naging, yung pong pangalawa niyang paglalakbay upang magtayo at taguyod ng mga simbahan. Now, doon po sa inyo pong blue notebook, kung babalikan niyo po yung inyo pong blue notebook, mapapansin doon sa unang part, doon sa chart, Mikey, pwede babara ba ang blue notebook? So, dito po, buksan niyo po yung blue notebook, dito po sa chart ng buhay po ni Pablo, doon po sa timeline ng buhay ni Pablo. Kung mapapansin niyo po yung pong bar na color green, it represents po ng second missionary journey. So, ideally, approximately, ang second missionary journey po ay nagtumagal ng 4 na taon. So, yan po ang second missionary journey. Now, sa second missionary journey po ni Apostol Pablo, meron po siyang mga goals na nasa isip at titingnan natin ano yung mga goals na ito. There are 3 goals of the second missionary journey. Ang unang goal ng second missionary journey ay upang bisitahin yung mga simbahan. To visit the churches na kanyang tinayo. Now, question. Siguro, gawin nating interactive. Ano yung mga churches? Based sa ating pag-aaral, where are the churches na natayo ni Pablo sa kanyang buhay? Saang mga lugar nagkaroon ng simbahan because of Apostle Paul? Sa Cilicia. That's good. Sa Antioch in Pisidia. Very good. Ano pa? Ano pang simbahan kung saan natayo ni Pablo? Anong mga syudad? Meron sa Cilicia, meron sa Antioch in Pisidia. Ano pa? Arian, may naalala ka? Salamis, pwede, pero we're not sure kung merong simbahan siyang natayo sa Salamis. Tarsus, exactly. So we have, which is in Cilicia din. Tarsus in Cilicia. Ano pa? Iconium. Ano pa? Antioch, nabanggit na. Ano pa? Syria. Tama. Meron din siyang, dun sa kanyang early ministry ng kanyang buhay, we know na nagtayo si Pablo ng churches in Cilicia and Syria. Ano pang syudad? Lystra and Derbe. Yun ay mga syudad sa ilalim ng probinsya ng Galatia. Now, sa unang goal ni Apostol Pablo sa kanyang second missionary journey ay upang bisitahin at palakasin yung mga simbahan na yan. Go over halimbawa in Acts 15, in Acts 15 rather, in Acts 15 verse 41, Acts 15:41, and he went, that is Apostle Paul, through Syria and Cilicia, confirming the churches. The word confirming means strengthening the churches. So, yung mga churches in Syria and Cilicia, we have an assumption na ito'y tinayo ni Pablo during his early ministry. Remember yung 10 silent years ni Apostol Pablo kung saan from Jerusalem tumakas siya papuntang Tarsus at dun siya nag-spend ng 10 years. So, we have an assumption na during those 10 years, tinayo ni Pablo yung mga simbahan na kanyang binisita in verse 41, Acts 15:41, in Cilicia and Syria. Now, the second goal ni Apostol Pablo sa kanyang second missionary journey ay upang i-deliver yung decree or letter from Jerusalem Church. Now, question, ano yung nilalaman ng letter na ito? Mikey, can you distribute pala? So, anong letter ang sulat from Jerusalem? We remember na merong naging issue ang simbahan ng Antioch kung saan may mga Jews na nagsasabi ang Gentiles ay kailangang sundin ang batas ni Moses upang sila ay maligtas. And naalala nyo in Acts 15 kung paano si Paul ay pumunta kasama si Barnabas papuntang Jerusalem upang pag-usapan, tunay ba
na kailangan ang mga Gentiles ay ma-circumcise upang sila ay maligtas. And we understand dun sa ating previous lesson na sabi ng Jerusalem Church by Pastor James, sabi ni James, no, hindi kinakailangan ng mga Gentiles na sundin ang batas ni Moses. At ang ginawa nila, gumawa sila ng sulat at ito'y pinadala sa pamamagitan ni Pablo at yun ang binalita ni Pablo sa kanyang second missionary journey. For example, in Acts 16, verse 4, Acts 16:4, and as they went through the cities, they delivered them the decrees for to keep that were ordained of the apostles and elders which were at Jerusalem. So yun ang pangalawang goal ng second missionary journey. Hindi lamang bisitahin yung mga previous churches, strengthening them. Pangalawa ay upang iklaro, to give clarity na ang mga Gentiles, they don't need to follow the law of Moses for their salvation. At alam natin yan ang teaching ng salita ng Panginoon. Hindi mo kailangang sundin ang batas ni Moses upang ikaw ay maligtas. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. At yan ang second goal ng second missionary journey upang i-clarify yung Judaic heresy. Now, pangatlo na goal ng second missionary journey is to continue evangelizing in 2 provinces. So kung ang first missionary journey nakapokus to sa province of Galatia or region of Galatia, ang second missionary journey nakapokus to sa pag-evangelize sa 2 probinsya, sa Macedonia and Achaia. Doon po sa map, doon sa inyong notebook, sa blue notebook, doon sa huling page, doon po sa notebook, sa upper left, mapapansin niyo po, ito po yung probinsya ng Macedonia. Probinsya ng Macedonia. Ito po yung modern day Greece. Ito po yung, kung kayo po ay pamilyar sa world map, sa Europe, ito po ngayon yung modern day Greece. At sa baba po ng Macedonia, yung pong probinsya ng Achaia. So those are the provinces. Now, ano yung mga significant cities or churches na nasa Macedonia? Kung naalala nyo, ang Philippi, ang Thessalonica, ang Berea, ang Corinth, ang Athens. So yun po ang mga syudad na nasa Macedonia and Achaia. So kung tatandaan natin ang second missionary journey, ang first missionary journey is Galatia. Ang second missionary journey ay ang Macedonia and Achaia. At yun ang ating pong pag-aaralan. Now, start po tayo ng second missionary journey. Now, dito po sa map natin, kung babalikan niyo po yung map natin, ang second missionary journey ay nagsimula po from Antioch. Now, ang Antioch in Syria, dun po sa right side, makikita niyo po yung Antioch doon sa probinsya ng Syria. Ito po yung sending church ni Apostle Paul and Silas. At dito, they traveled in Syria and Cilicia, and they traveled in Galatia, yung color green on top, yan po ang Galatia. And they traveled through Asia, even though ginusto ni Paul na pumunta ng Asia, pero pinigilan sila ng Banal na Espiritu. Sabi ng Banal na Espiritu, you go in Macedonia first. So, pero nag-travel sila by land ay Asia, and they traveled to Macedonia and Achaia, and Paul went to Asia, yung kanyang pagbalik. Doon po sa map yung arrow pabalik. Mapapansin nyo, he stopped in Asia, in Ephesus. At kasama niya doon si Priscilla and Aquila, and then he traveled to Jerusalem. So yan po ang summary ng second missionary journey. So geographically, pwede niyong i-familiarize familiarize niyo yung map na to, so that when we go through sa second missionary journey, meron kayong geographic idea na ito pala yung Achaia, ito pala yung Macedonia, ito pala yung tinutukoy ni Luke sa kanyang Book of Acts. So we were going to use this map from time to time. So now let's start in Acts 15. In Acts 15, dito po mapapansin ninyo in verse 22 na si Paul and Barnabas and Judas and Silas, after matapos po yung Jerusalem Council, in order to discuss yung Judaic heresy, they returned to Antioch with a letter from Jerusalem Council. And dito,
yung letter ina-address dito kung ano yung naging desisyon ng Jerusalem Council o Jerusalem Church na ang mga Gentiles don't need to follow the Mosaic law for their salvation. At pagkatapos nun, in verse 30 of 31 ng chapter 15, nung nabalitaan ng mga believers in Antioch, they were encouraged and they rejoiced in the message. And dito, si Judas and Silas, who were the member of the Jerusalem Church, sila ay mga prophets. Meron pong opisina ang Apostolic Church na propeta. In our time, wala na pong office of the prophet. Pero si Judas and Silas, they were the prophets of the Jerusalem Church. Nagstay po sila sa Antioch at nangaral sila at in-strengthen nila ang believers in Antioch bago sila bumalik sa Jerusalem. Pero si Silas, which is the prophet of the Jerusalem Church, pinanalo niya na mag-stay na lamang sa Antioch. That is verse 32 and 34. And in verse 35, si Paul and Barnabas ay nagstay sa Antioch, teaching and preaching the word of the Lord with many others. That's verse 35. In verse 36, sabi ni Pablo kay Barnabas, Brother Barnabas, ating balikan yung mga churches na na-establish natin. Anong mga churches yun? Yung mga churches in Galatia. So, sabi ni Paul, Barnabas, tayo ay pumunta muli, balikan natin yung mga churches, tingnan natin ang kanilang sitwasyon. And that's a biblical pattern ng missionary. Ang missionary ay meron pa ring concern at meron pa rin siyang ministry sa mga churches na na-establish. So, that's a biblical pattern na hindi ibig sabihin na established na yung church ay hindi na wala nang concern ang missionary. No, hindi po ganoon. Makikita natin yung pattern dito na kahit na-establish na yung mga churches in this region, yung missionary is concerned pa rin dun sa church na yon. And the same way na meron pa rin submission yung mga churches na yon sa missionary, other way around. So, yung relationship ng missionary and church na na-establish, hindi na nawawala yon. Hindi nawawala. And in verse 37 and 38, sabi ni Barnabas, dalhin natin yung pamangkin ko si John Mark. And then, dahil doon, sabi ni Paul, no, hindi natin siya dadalhin. Kasi remember, nung first missionary journey, ano ang ginawa ni John Mark sa kanilang team? Anong ginawa nila? Umalis sila. Di ba yung si John Mark ay nasa Pampilya na, iniwan niya si Paul and Barnabas at umuwi papuntang Jerusalem. For that reason, ayaw ni Paul na isama si John Mark. And that's the reason why, because of the contention, yung pagtatalo nila, nagkaroon ng dalawang grupo. Si Barnabas and John Mark went to Cyprus, and Paul and Silas, they started the second missionary journey. So that's what happened. And in verse 40 and 41 ng Acts 15, ito yung start. Paul and Silas, verse 40, Acts 15:40, and Paul chose Silas and departed, being recommended by the brethren unto the grace of God, and he went through Syria and Cilicia, confirming the churches. So unang stop ng second missionary journey are the provinces of Syria and Cilicia. Doon po sa map ninyo, yung pong Syria, ito pong color green on the right side, and yung Cilicia, probinsya po ng Rome Empire, yun po yung color brown sa map po ninyo. At we understand na yung mga churches na na-establish dito ay during the early ministry of Apostle Paul. Nalaman na natin yan. Now in Acts 16, in Acts 16:1, then came he to Derbe and Lystra, and behold, a certain disciple was there named Timotheus, the son of a certain woman, which was a Jewess, and believed, but his father was a Greek. Dito, pagdating nila sa Galatia, nakita nila ang isang disciple. And probably, si Timothy, which is Timotheus, si Timothy ay probably na-saved during the first missionary journey. Now, anong significant ng character na ito? Why Timotheus is important to learn? Yung taong ito, bakit importante? Sa tingin nyo, why it's important for us na alamin kung sino ba tong si Timotheus? Sa tingin nyo? Ha? Bakit kaya mahalaga
na makilala natin sino tong si Timotheus na ito? Sa tingin mo, Mikey? Or Cham? Isa pong disciple si Timothy and then pwede makakasama po ni Paul po. Makakasama ni Paul, that's good. Yan si Timothy. Pero in our time, why do we need to know who this character is? Because there are two books in the New Testament which are written to this person. So, whenever we're going to read 1 and 2 Timothy, we need to know, sino tong Timothy na to? Ay, taga-Galatia pala siya. Siya pala yung naligtas ng first missionary journey. At nung second missionary journey, sumama siya kina Paul and Silas. So, that's the reason why. So, whenever we're going to read 1 and 2 Timothy, tanda natin na yung person na sinulatan ni Paul ng dalawang epistle na yon ay itong person na ito na tinutukoy ni Luke. Now, in verse number, sino tong si Timothy na to? Sabi ng verse 2, he was well reported by the brethren. So, in verse 2, mapapansin nyo na may church na kaya in Lystra and Iconium? May church kaya sa Lystra and Iconium? Yes, because there are brethren in Lystra and Iconium. Now, question, ito bang mga brethren na ito? Anong ginagawa nila? They are just there na nasa Lystra. At ano kaya ang ginagawa ng mga brethren na ito? Ano kaya ang meron sa Lystra and Iconium? Of course, there are churches in these cities. And in the New Testament, you cannot lagi niyong tatandaan na whenever there's a present of a group of brethren and disciples, there is always a church existing. So that is a biblical assumption. Dahil sa New Testament, ang kalooban ng Diyos is pagkatapos masave ng isang Kristiyano, mabautismuhan at maging part ng local church. That's the biblical assumption. Kung tatanggalin natin yung context na yan, whenever we read the Bible, magkakaroon po tayo ng problem. Dahil in our time, in the New Testament, yan po ang kalooban ng Panginoon. Yan yung ginagawa ni Pablo. Yan yung ginagawa ng mga apostol. Pagkatapos mabaptize, ay nag-establish ng mga churches. Yan din ang ginagawa ng Panginoon Jesucristo in His early ministry. So here in verse 2, Acts 16:2, this is a solid proof na may church in Lystra and Iconium. Dahil si Timothy ay merong good testimony from those churches. Ano pa? Si Timothy, ang kanyang anak, ang kanyang nanay ay Hudyo, pero yung tatay niya ay Griego or Greek. Hindi Hudyo. And dito, apparently, si Timothy, na-save siya during the first missionary journey. We said, we talked about that a while ago. Now, in verse 3, sabi dito ni Luke, him would Paul have to go forth with him. Gustong isama ni Paul si Timothy because he was well reported. And Paul took and circumcised him because of the Jews which were in those quarters, for they knew all that his father was a Greek. Now, to avoid conflict, si Pablo, in order to avoid conflict with the Jews in that region, Paul had Timothy circumcised. So, in order na hindi magkaroon ng conflict, sinircumcise ni Paul si Timothy. Now, question, is Paul violating yung decree ng apostol at ng pastor ng church at Jerusalem? No, hindi po. Dahil we know na si Timothy ay Hudyo din. Hudyo din si Timothy because of his mother. So dahil siya ay Hudyo, it is required sa kanya to follow the Mosaic law. Dahil alam natin, ang circumcision ay para to sa mga Hudyo. And dito, in order to avoid conflict, pinili ni Pablo na i-circumcise si Timothy. At go over, halimbawa, yung testimony ni Paul in 1 Corinthians. Bakit ginawa to ni Pablo? Ano yung goal niya dito? Bakit in order na wag magkaroon ng conflict, ay ginawa niya na lang to? In 1 Corinthians chapter 9, 1 Corinthians 9, verse 20 to 21. Sino pong nakakita? Pakibasa. Yes, Mikey.
Pakibasa. And unto the Jews I became a Jew that I might gain the Jews. To them are under the law, as under the law that I might gain them to under the law. Therefore to them that are without law, as without law, being not without law to God, but under the law to Christ, that I might gain them that are without law. Okay, so mapapansin niyo dito, sabi ni Paul, yun pala ang dahilan. Bakit niya inavoid yung conflicts? So that he could gain the Jews. Now, anong application nito? Anong importance nito na malaman natin? Sabi ni Pablo, kung ang gagawin niya ay magiging conflict at magiging katisuran sa kanyang mga winiwin na mga tao, like mga Hudyo, hindi niya itong gagawin. Sabi ni Paul sa mga Hudyo, unto the Jews, I became as a Jews, that I might gain the Jews. So, tingnan nyo, parang ganito. Ito pong mga Hudyo na nasa region, nakilala si Timothy, kung ang nasa mind ni Pablo, so that upang mag-gain ko yung mga Hudyo so that they would be saved, they would hear my preaching, and they would be saved. Sabi ni Paul, iiwasan ko ang conflict. To the Jews, I became Jew. Kaya, si Timothy, dahil alam ng mga tao na yung nanay ni Timothy ay Hudyo, mas pinili na lamang ni Paul na i-circumcise si Timothy. Kasi, in order to avoid conflict. So, that's the principle there. Now, iba naman po ito sa sitwasyon ni Silas. Kasi, halimbawa, go over in Galatians. Si Silas ay isa sa mga anak ni Paul spiritually. I'm sorry, Titus rather. Si Titus, go over in Galatians 2:3. Galatians 2:3. Sino po ang nakakita? Galatians, Aryan, makikibasa? Galatians 2:3. But neither Titus, who was with me, being a Greek, was compelled to be circumcised. So ito naman po yung pagkakaiba. Si Titus naman, nung sina Paul and Titus ay nagpunta sa Jerusalem, pinilit ng mga Hudyo na i-circumcise si Titus. So ano yung pagkakaiba? Si Timothy, sinircumcise ni Paul. Pero ito si Titus, pinilit na i-circumcise, pero hindi naman dapat siya isi-circumcise. Ang pagkakaiba, dahil si Titus po ay Greek, wala po siyang lahing Hudyo. However, si Timothy, yung kanyang nanay ay isang Hudyo. So, Hudyo po si Timothy. So, yun po yung pagkakaiba. Now, ano makikita natin dito? Balikan natin po yung Acts 16, na in verse 3, nakita natin na si Timothy, sumama po siya kay Paul and Silas sa kanilang second missionary journey. At ang ginawa nila dito in verse 4 and 5, and as they went through the cities of Galatia, yung cities na tinutukoy po dito, yung Galatian cities, they delivered the decrees for to keep that were ordained of the apostle and elders which were at Jerusalem. And so were the churches established in the faith and increased in number daily. So, ito po yung binalita ni na Paul and Silas at nakita natin ito yung one of the goals ni Paul na ibalita na mga mananampalatayang Gentile, hindi nyo kailangang sundin yung batas ni Moses upang kayo ay maligtas o mapanatili nyo inyong salvation. Hindi tunay yan. And in fact, kung ito po ang context din, by the way, ng Book of Galatians. Yung Book of Galatians po, which is one of the letters ni Pablo sa simbahan na kanyang pinuntahan itong buong mga churches in Galatia, ang pinaka-main issue po ng Book of Galatians ay dinil ni Pablo yung false teaching na ang mga Gentiles ay kailangang ma-circumcise, kailangang sundin ang batas ni Moses. At dito, kinalarify ni Pablo na no, hindi. Kinonsulta namin sina James na nasa Jerusalem, sina Peter, yung mga apostol, ang mga elders in Jerusalem. They said na they agreed na hindi natin kailangan magpa-circumcise or sundin ang batas ni Moses for us to get saved or to maintain our salvation. So the church rejoiced and they increased in number daily. So lumago. Now in verse 6, so dun po sa mapa ninyo, at this point, nung Acts 16 verse 4 and 5, at this point, nandito po sina Paul, Silas, and Timothy sa province of Galatia.
Yung pong color green na ito, nandito po sila. Yung pong city ng Derbe, Lystra, Iconium, and Antioch, yun po yung mga syudad na tinutukoy po ni Luke in verse 4 and 5. Dito po niya binalita yung message of the council in Jerusalem. Now, verse 6. In verse 6, sabi ni Luke, now when they had gone throughout Phrygia and the region of Galatia, and were forbidden of the Holy Ghost to preach the word in Asia. Now, meron pong mga syudad na binanggit dito si Luke. Ano yung mga syudad na yun? Galatia and Phrygia. Doon po sa map ninyo, sa notebook ninyo, na-locate nyo po ba yung Phrygia? Yung Phrygia? Yung color yellow at nakatabi po ng Pisidia? Phrygia na color yellow. So, yan po ang Phrygia. Now, ang Phrygia po, ito po ay, ang Galatia po, ang official name ng probinsya ng Roman Empire. However, yung Phrygia is the ethnic name for that region. Halimbawa po, parang ganito. Yung Phrygia po, pangalan siya, pero ethnic name. Hindi siya yung official name. Halimbawa, pag sinabi kong Southern Tagalog, ano yung nasa isip ninyo? Batangas, Laguna, Cavite. So, para siyang ethnic name, parang another name siya, pero pag sinabi kong Calabarzon, that's or Region 4A, that is more specific, more official, na ginagamit sa ating government and education and probably something like that. So ganun din, yung Phrygia and province, yung Phrygia and Galatia na tinutukoy dito ni Luke ay parehong syudad siya, parehong area siya. Dahil yung Galatia, ito ay yung official name ng probinsya ng ginagamit ng Roman Empire, and yung Phrygia ethnic name. And by the way, yung Phrygia, sakop po niya yung ibang lugar ng Galatia at sakop niya yung ibang lugar ng Asia. So, something like that. So, yan po ang Phrygia. Pero dun po sa map ninyo, Paul, Silas, and Timothy went to Galatia and Phrygia. At dito, sabi ni Luke, si Paul gustong pumunta ng Asia. Pansinin niyo po yung map sa inyong Asia, sa kaliwa lamang, yung color yellow. Yung mga main cities po ng Asia ay yung Ephesus, kung familiar po kayo sa Ephesus, Colossae, Laodicea, Philadelphia, yun po yung mga main cities ng province of Asia. Siguro, nasa isip ni Paul, okay, Silas, Timothy, sa Asia tayo pupunta. Sa Asia tayo mangangaral, sa Asia tayo mag-establish ng mga churches. Pero sabi ni Luke, sa account ng Acts 16 verse 6, the Holy Ghost forbidden them to preach the word in Asia. Meaning, yung banal na Espiritu, pinigilan sila na huwag pumunta ng Asia. Now, in verse 7, because of that, verse 7, Acts 16:7, and they were come to Mysia, and they essayed to go to Bithynia, but the Spirit suffered them not. Dahil pinigilan sila ng Holy Spirit na pumunta ng Asia, pumunta na lang sila sa Mysia. Ito po yung Mysia. Sa northern part ng Asia, yung color yellow, on the northern part. Na ang sabi ni Paul, okay, team, hindi tayo pinayagan ng Holy Spirit na pumunta ng Asia. Pumunta na lang tayo ng Bithynia, another province of Roman Empire. Ano yung Bithynia? Yung color purple on top. Yung Bithynia and Pontus, yun po ang Bithynia, province of Bithynia. There are many may mga cities po doon. At sabi ng Holy Spirit, pinigilan uli sila. Sabi ng verse 7, but the Spirit suffered them not. So, pangalawang beses, nanilid ng banal na Espiritu si Paul upang i-direct sila saan sila dapat pumunta. So, hindi sila pinayagan sa Asia, hindi din sila pinayagan pumunta ng Bithynia. Now, what happened? In verse 8, and they passing by Mysia came down to Troas. Yung Troas po, yun po ay yung coast sa left side ng Mysia. Mapapansin niyo po yung dot, malapit po sa Aegean Sea, yun po yung Troas.
So, sabi ni Luke, in Troas, in verse 9, and a vision appeared to Paul in the night. There stood a man of Macedonia and prayed him, saying, Come over into Macedonia and help us. And after he had seen the vision, immediately we endeavored to go into Macedonia, assuredly gathering them that the Lord had called us for to preach the gospel unto them. And ito pala yung dahilan kung bakit hindi sila pinayagan sa Asia, bakit hindi sila pinayagan sa Bithynia. Through a vision na pinakita sa kanilang Panginoon kay Pablo, merong isang lalaki na humihingi ng tulong, na sabi ng lalaki sa panaginip, probably sa vision na nakita ni Paul, yung taong ito humihingi ng tulong at ang sabi niya, pumunta kayo dito sa Macedonia at tulungan mo kami. At dito, na-confirm ni Paul na okay, kaya pala hindi tayo pinayagan sa Asia, hindi din tayo pinayagan sa Bithynia kasi gusto ng Panginoon na pumunta tayo sa Macedonia. So dito, sa Macedonia sila nagpunta. Now, gusto kong pansinin ninyo na sino yung team members ng team, missionary team. Sino-sino? Si Paul, Silas, and Timothy. Pero dito sa Troas, si Luke ay sumama sa kanila. Now, question, paano natin nasabi si Luke ay sumama sa kanila? Paano po, Ate Caroline? Paano natin nasabi na si Luke ay sumama sa kanila? Siya nagsulat ng Acts. And then what verse? What specific word? Anong word ang makikita natin na nagpo-prove na sumama siya sa Troas? Pwede po, pero may specific na clue na mapapansin tayo. Mapapansin niyo po in verse 10, and after he had seen the vision, immediately we endeavor to go into Macedonia. So gumamit na si Luke, which is the writer ng Book of Acts, ng first pronoun we. So dito, mapapansin niyo, sumama na siya dito. And that's sa mga succeeding verses, mapapansin nyo, ginagamit na ni Luke yung first person. Halimbawa, in verse number 12, yung huling bahagi ng verse 12, and we were in that city. Verse 13, and on the Sabbath, we went out. And in verse number 15, halimbawa, and when she was baptized in her household, she besought us. Yung huling bahagi ng verse 15, she constrained us. So, dito mapapansin nyo sa narrative ni Luke, makikita natin na gumagamit na yung writer ng we. So, we assume, and that's a good assumption, na si Luke sumama sa kanilang journey. So, second missionary journey, ang team members ng missionary team, Paul, Silas, Timothy, and Luke. At dito, very interesting, si Luke po ay isang medical doctor, of course we know. One interesting thing na mapapansin nyo kay Luke, isa po siyang historian. Just imagine, paano nalaman ni Luke ang Acts 1 hanggang Acts 15? Dito lang siya pumunta sa eksena. Paano nalaman din ni Luke ang buhay ng Panginoong Kristo? Wala naman si Luke. And by the way, si Luke po ay hindi apostle. Hindi po apostle si Luke. Huwag niyo pong tawagin si Luke na apostle Luke. Hindi po apostol si Luke. Pero isa po siyang missionary in the sense. So, paano kaya nalaman ni Luke ang Acts 1 hanggang Acts 15? Wala pa naman siya dito. Paano nalaman ni Luke ang buhay ni Pablo? Si Luke po, isa po siyang historian. So, ang ginawa ni Luke, in-interview po niya yung mga eyewitnesses. Dito po, probably, in-interview ni Luke si Silas. Probably. Dahil si Silas po ay from Jerusalem. Probably, si Silas po ay one of the who John and saves in Acts 2. Probably in-interview niya si Paul.
Probably, in-interview niya in later part ng buhay, sina Peter, yung mga apostol, yung mga eyewitnesses ng buhay ni Jesus Christ. And that's one interesting thing about Luke. So, si Luke po, he joined the team and they went to Macedonia. Sabi doon ng verse 11, ng verse 10, and after he had seen the vision, after makita ni Paul yung vision, immediately we endeavor to go into Macedonia, assuredly gathering that the Lord had called us for to preach the gospel unto them. Meaning po nito, nag-prepare po sila. After they confirm na ito ang kalooban ng Panginoon, they prepared. So, probably they prepared yung kanilang financial, they probably prepared sa mga mangyayari, and that's what verse 10 says. Pagkatapos po ng verse 11, therefore, loosing from Troas, sumakay sila ng barko, we came with a straight course to Samothracia. Yung po ay isang island sa Aegean Sea. Yun po yung island na yun. Probably yung kanilang sinakayang barko ay merong stop dun po sa island na yun. At pagkatapos po nun, sabi ng verse 11, and the next day, to Neapolis. Yun po ay nasa Macedonia na po sila. Yung Neapolis po, ito po ay nasa coast ng Macedonia. And then eventually, in verse 12, and from Neapolis, from thence to Philippi, which is the chief city of the part of Macedonia and a colony, and we were in that city abiding many days. So, they were in Philippi na. So, yan po ang naging travel po nila to Macedonia. So, dito po, in Macedonia, ang Philippi po, ito po ay leading city of Macedonia and a Roman colony. Ang Macedonia po, ang Philippi po, ito po yung pangunahing syudad ng Macedonia at ng Roman colony. Ang Philippi po, ito po ay kilala sa rami ng gold mines. Ang Philippi po ay mayamang syudad. And guess what? Alam nyo ba na ang church at Philippi, they are wealthy church? Kung mapapansin nyo, halimbawa, kung babasahin nyo po yung Book of Philippians, especially chapter 4, paano yung Philippians church ay tinutulungan at pinuprovide ang pangangailangan ni Pablo. Even na si Pablo ay nakakulong na sa Rome during his first imprisonment in Rome, ang Philippi church po, pinadala niya yung si Epaphroditus, if I'm not mistaken, si Epaphras, if I'm not mistaken, Epaphras, if I'm not mistaken, or Epaphroditus, I'll check that in the Book of Philippians. Pero ang the thing here is, ang Philippi church po, mayaman itong syudad. Mayamang simbahan ng Philippian church at napaka-generous po nila. Kaya sabi ni Pablo in Philippians chapter 4, but my God, dahil sa inyong tulong sa akin, my God will supply all your needs. At that's the principle. Whenever you give, siya na nagbibigay, siya ay bibigyan. So, ito po ang Philippi church. Bakit mayaman ang Philippi church? Dahil sa kanilang mga gold mines. May minahan po sila ng mga ginto, and it's also a strategic location sa main road ng trade route papuntang Rome to Asia. So, it's a main route. And ito po ay mayaman din sa kanilang, yung kanilang agricultural land ay mayaman din po. Dito, sabi ni Luke, they stayed in Philippi on certain days. So, nag-stay sila dito ng maraming araw. Now, in verse 13, and on the Sabbath, we went out of the city by a riverside where prayer was wont to be made, and we sat down and spake unto the women which resorted thither. So dito po, merong prayer meeting yung mga kababaihan sa isang ilog. At dito, verse 14, and a certain woman named Lydia, a seller of purple of the city of Thyatira, which worshiped God, heard us, whose heart the Lord opened, that she attended unto the things which were spoken of Paul. And when she was baptized and her household, she besought us, saying, if ye have judged me to be faithful to the Lord, come into my house and abide there. And she constrained us. Dito po,
On one of the Sabbath, when they stayed in Philippi, one of the Sabbath, sabi ni na Paul, pumunta tayo doon sa isang ilog dahil alam nila na merong ginagawang prayer meeting yung mga kababaihan. At one of them is si Lydia. Ang trabaho po ni Lydia, nagbebenta po siya ng fabric na purple para sa mga royal people, mga hari, dahil ang purple po ay napaka-rare and napakamahal. At yun po ang trabaho po ni Lydia. At dito, nung kinausap siya ni Paul, ang sabi ni Luke, the Lord opened her heart so that Lydia would pay attention to Paul's message. Ang Diyos ay binuksan ng puso ni Lydia upang mapakinggan niya at magbigay siya ng atensyon sa sinasabi ni Pablo. At dito, Lydia got saved, she and her household were baptized. At dito, in-invite ni Lydia sina Paul, Silas, Timothy, and Luke, magstay na lang kayo dito sa bahay. And guess what? What happened? Sa tingin nyo nung nangyari? When they stayed sa house ni Lydia, ano kayang ginawa nila doon? The church at Philippi was established. Sa bahay mismo ni Lydia. Sino yung mga unang member? Yung pamilya ni Lydia. So that's the first church in Macedonia through a woman. Just think about that. Sa pamamagitan ng isang babae, ang simbahan sa Philippi ay na-establish. At dito, nagstay sina Paul, Silas, Timothy, and Luke sa bahay ni Lydia, and church there was established. So yan ang first part ng second missionary journey natin. So anong application ang makikita natin dito? Next week, pag-aaralan natin yung mga succeeding event na nangyari in Philippi. Dito yung Philippian jailer, what happened to the Philippian jailer, and Philippian jailer also got saved and his household. Dito makikita natin paano si Paul and Silas ay kinulong, paano sila nakatakas, at paano sila nag-proceed sa kanilang journey papunta sa ibang syudad ng Macedonia. Next week, pag-aaralan po natin dito. So to summary, nakita natin yung naging travel nila from Antioch papuntang Macedonia. Nakita natin paano nila in-strengthen yung mga existing churches, paano nila binalita yung decree ng Jerusalem Church. At dito makikita din natin paano ang banal na Espiritu ang nag-lead sa kanila. Now, in application ng lesson po natin, sa ating panahon, ganun din ba kumikilos ang Panginoon in order to fulfill His ministry? Ang banal na Espiritu pa rin ba ay actively kumikilos sa mga mananampalataya to fulfill His ministry? Sa tingin nyo? Yes. Now, follow-up question, yes, that's right. Ang ganun din po. In our time, the Holy Spirit still lead us. Now, question, nakakakita ba kayo ng panaginip katulad ng nangyari kay Paul? Ha? Bakit? Bakit hindi? Akala ko ba nagli-lead ang Panginoon in our time? Paano ngayon siguro the proper question, kung hindi na sa panaginip nagli-lead ang Panginoon, in what way the Holy Spirit lead us? Through the Bible. That's right. Paano natin confirm na halimbawa kalooban sa akin ng Panginoon na maging part ng simbahan? The Bible. Paano natin mako-confirm na kalooban ng Panginoon na mag-serve tayo sa Panginoon? Through the Bible. And that's how the Holy Spirit lead us. And tandaan natin, ang Holy Spirit will never lead anyone contrary to the Bible. Halimbawa, as an example, I don't know kung nabalitaan nyo ito, nakakapakinig kayo nito, pero madaming time ko na pong napakinggan na, Brad, salamat sa prayer request dahil binigyan ako ng Panginoon ng trabaho. Answered prayer na, may trabaho na ako. And then, later on, I discovered na may pasok ng Sunday. Hindi na nakakapag-church. Now, question, based on the teaching and principle of the Word of God, gagawin ba ng Panginoon na magbigay ng trabaho na yung kanyang anak ay hindi magpapatuloy sa kanyang ministry? No. Definitely no. Dahil ang
Panginoon po will never violate His own word. And the way natin malalaman, halimbawa sa mga estudyante, paano nyo malalaman ang kalooban ng Diyos na career sa inyong career, in your life? Through the Word of God. Paano mo malalaman na kalooban ng Panginoon yung course na ito? Through the Word of God. Paano mo malalaman ano yung trabaho na gagawin mo? Through the Word of God, through the leading ng Banal na Spirit, through the Word of God. And in every part of our life, all the time, the Holy Spirit uses His Word in order to lead us. So that's the principle. Another principle na makikita natin dito, ang Panginoon, binubuksan niya ang puso ng tao. Probably meron kayong mga kaibigan, mahal sa buhay, na hindi pa ligtas. It's a good prayer na palagi nating ipanalangin, Panginoon, buksan mo nawa ang puso ng mga taong ito, ng aking mga kamag-anak, ng nanay ko, ng tatay ko, ng kapatid ko, na buksan mo, Panginoon, ang kanilang puso upang magbigay sila ng attention sa preaching ng gospel. And that's what happened to Lydia. The Lord opens Lydia's heart so that Lydia would pay attention. And the same thing na pwede natin ipanalangin sa mga kabataan, mga bata na natin. Ipag-pray natin na, Panginoon, buksan po ninyo ang puso ng mga batang ito so that they would pay attention. Natandaan niyo po, a person would not be saved if they don't have attention sa salita ng Diyos. That's the reality. Ako po'y na-save at lumaki sa simbahan na akala ko kaya mong i-trick ang isang tao into salvation. Meaning i-trick in a way na parang, sige, makinig ka lang sa akin ha. May sasabihin lang ako sa iyo, then pagkatapos nito, let's pray, repeat after me, and then you're saved na. You can trick someone to salvation? No. If a person ay walang interesado na makinig sa iyo, it's not his time or her time to get saved. Maybe next time. And that's the reality. Hindi mo pwedeng i-magic or dayain at i-trick yung taong na yun upang ma-save. What we can do is manalangin sa Panginoon na, Panginoon, buksan mo yung puso niya kasi kakausapin ko siya ng gospel. At kung siya ay merong interesado, there's an opportunity for her to decide kung siya ba ay mananampalataya o hindi. Pero kung yung taong yun ay walang interesado at all, it's not the time na maliligtas siya. Because wala kayong makikita po sa Bible na taong na-trick into salvation through a technique, a salesman technique. No. So dito makikita natin si Lydia, binuksan ng Diyos ang kanyang puso at nag-pay attention siya. At dahil sa kanyang pagiging pagpe-pay attention, napakinggan niya yung gospel, naunawaan niya, and she decided to repent and believe. Another application na makikita natin in this lesson, salvation always results in a changed life. Paano natin nasabi, now, based dun sa account ng Acts 16, paano nyo nasabing saved si Lydia? Siguro, in your perspective, paano natin masasabi na saved si Lydia? Anything na... Ate Bambi, yes po. Kasi may interest talaga siya sa salita ng Panginoon. In-invite niya yung mga sinagogue para pumasok sa kanyang bahay. Exactly. That's an evidence na si Lydia ay saved. Imagine niyo, in-invite niya at in-offer niya yung tahanan niya upang ma-establish yung church. And that's a changed life na makikita natin kay Lydia. Na dati nakapokus siya sa kanyang pagbebenta ng material things. Pero ngayon, she dedicated not only her time, but also her house, yung kanyang tahanan, upang gamitin sa church. And that's a changed life na makikita natin. So, ang kaligtasan ay laging magre-resulta ng panibagong buhay. And that's what we see sa testimony ni Lydia. Yung just think about na ang isang simbahan ay na-establish because of a woman who pay attention and she offered yung kanyang
tahanan, sa ministry, that's a significant testimony. Na hanggang ngayon, in our time, 2,000 years nang nakalipas, we know who Lydia is. So that's a good testimony na makikita natin sa buhay ni Lydia. So that's application. And that's conclude our lesson today. Any question? Meron po ba kayong question sa ating pong naging lesson? Any question? So, kung wala pong question, tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa natapos po naming Sunday School. Salamat Panginoon sa lesson po nito. We pray, Ama, na through this word, through this lesson, ay magkaroon kami, Ama, ng kalaguan in your word. We praise you and thank you. In Jesus' name we pray. Amen.